Pangalan? Jose Rizal E. Mercado. Edad? Pamanhin, ano yung sinasabi? Edad? 35 anyos, ngunit Profesyon? Mediko. Kilala mo ba si Bonifacio? Ang leader ng katipunan? Di ko alam kung alam ko, Cornel. Di ba't nakilala mo siya sa sikretong pagtitipon sa tahanan ni Doroteo? Doroteo o Bungo? Hindi yung sikretong pagtitipon, Cornel. Kung nagkataon, paano alam mo ang tungkol dito? Walang sino man ang makapagtatago ng sikreto sa Espanya. Anong gusto mong malaman mula sa akin? Kasinungalingan? Senyor, huwag mong isangkot ang aking pamilya mula rito. Wala silang nalalaman. Kung di mo kilala si Bonifacio, sa mga tweet, bakit ang katipunan ay meron at nakalantad sa kanila ang iyong pangalan at larawan? Wala akong kinalaman dyan. Ngunit kinuha ng aking ina na ginagamit nila ang aking pangalan upang humingi ng tulong at donasyon. Isa ka bang traidor, Dr. Rizal? Coronel! Tinatanong kita kung isa ka bang traidor gaya ni Padre Burgos. Hindi mo ba naaalala na sa kanya mo dinedika ang pinakahuling mong nobela?
Gabriel de Andrade, ang iyong tagapagtanggol. Aking karangalan, Jose Rizal. Alam ko, Bakit di muna tayo maupo? maraming salamat. Gayon pala, ang aking buhay ay nakasalalay sa iyong mga kamay. Uunahan na kita. Kakaunti pa lamang ang nalaman ko sa batas. Huwag kang mag-alala. Kakaunti na lang din ang pagtitiwala ko sa batas. Pinapili nila ako sa napakaraming pangalan. Pangalan mo ang napili ko. Bakit? Pamilyar. Kapatid ko si Jose Gabriel. Si Katukayo, ang aking dating gwardya. Kung gayon ay nasa mabuti akong kalagayan. Kamusta na siya? Marami siyang naikikwento tungkol sa inyo. Sana ay magaganda lahat. Marami akong hindi mapaniwalaan. Gaya ng... Hindi mahalaga ang opinyon ko tungkol sa inyo. Ang mahalaga ay ang opinyon ng ibang tao. Na ano? Na kayo ay isang erehe, subversibo, filibuster, at walang utang na loob. Walang utang na loob. Kanino? Sa Espanya na pinagkakautangan nyo ng lahat-lahat, pati ng iyong edukasyon. Sa kanya mo din ba natutunan ang iyong edukasyon? Kaso mo ang pinag-uusapan natin dito. Kung sa bagay, tama ka. Totoo. Madami akong natutunan sa kanyang universidad. Lalo na sa kanyang mga universidad dito sa Pilipinas na pinapatakbo ng mga praile. Natutunan kong hindi lahat ng tao ay pantay-pantay. Noon pa man ay mahilig ka nang bumangga sa pader. Lalo na kung ang padera hindi nagsasabi ng katotohanan. Kinalaban mo ang iglesia, ang mga praile, ang mga Kastila. Sila ang mga salita, utos at batas dito sa Pilipinas. Isa akong manunulat, kalaban ko ang lahat pati ang aking sarili. Pero sa pagsusulat mo, ipinapakita mo lamang ang panig ko ang mga Pilipino. Paano na lang ang mga praile, ang mga Kastila? E di magsulat din sila kung gusto nilang marinig ang panig nila. Hindi ba't responsibilidad ng manunulat ang isulat ang lahat ng katotohanan? Pwes, hindi isang arte ang iyong ginawa, kundi propaganda. Ayon sa Komisyon Depensa, kinakalaban ng iyong mga nobela ay ang gobyerno, ang relihiyon, ang Kastilang kawani ng katarungan at ang karangalan ng Espanya. Napakarami ko namang kinalaban. Kaya minabuti nilang ipagbawal ang pagbenta at pagperentahan ng iyong mga libro sa buong Pilipinas. Lahat ng bagay na sinulat ko ay nakaugat sa katotohanan. Sa mga bagay na sinulat ko ay matatagpuan ng mga Pilipino ang kanilang sarili, ang kanilang kasaysayan sa nakalipas na 10 taon. Ikinulong, pinatay, hinukay sa libingan, itinapon. Ganyan ang ginawa ng iyong mga kababayan sa karangalan at kasaysayan ng aking mga kalahi. Hindi naman siguro ganyan kasama, Senyor Rizal. Ilang taon ka na ba dito sa Pilipinas? Bakit? Pareho ba tayo nang nakikita o may ayaw kang makita? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na magsulat ng mga sinusulat mo? Naranasan ko na lahat, Gabriel. Nawalan na ako ng asawa at anak, ng pamilya, pati ng karangalan at kalayaan. Itinapon nila ako. Kaya naman ang pakiramdam mo superior ka sapagkat pinagdaanan mo na ang lahat ng hirap? Ang iniling lang namin ay pagkapantay-pantay. Isang mapayapang pagbabago sa pamagitan ng edukasyon at gawaing sibiko. Makilala ang Pilipino bilang kapantay ng Kastila. Senyor Rizal, Senyor Rizal. May sinasabi ka, Gabriel? Ang sinasabi ko, ni minsan ba ay hindi sumagi sa iyong isipan ang magpakasal? Minsan. Ano ang nangyari? Nagpunta ako sa Europa. Iniwan mo si Leonor at nagpunta ka sa ibang bansa? Bakit? Anong layunin ang mas matimbang pa kaysa sa pagmamahal mo sa iyong kasintahan? Ano sa palagay mo, Gabriel?
Ikaw ang tinatanong ko, Senyor Rizal. Nagpunta ka sa iba't ibang lugar sa ibang mundo? Bakit? Anong ginagawa mo doon? Sino ang nagpadala sa'yo? Ang katipunan? May sapat bang pera ang pamilya mo upang tustusan ka sa ibang bansa? O baka naman, may kinabibilangan kang isang lihim na organisasyon? Eh di sana'y kasalungan niya nang sasabihin mo sa korte. Sinasanay lang kita sa gagawin nila sa iyo sa korte. Ngunit, hanggang ngayon, di mo pa din sinasagot. Tinatanong kita kung bakit kinakailangan mong pumunta sa Europa. Bakit ba kailangan mong malaman ang lahat? Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit mo ba ako pinipilit na panindigan at ipagtanggol ang aking buhay at ang lahat ng aking nalalaman? Gusto mo ba akong palitan bilang tagapagtanggol mo? May panahon pa. Bakit mo ba ginagawa sa akin ito? Dahil ba sa bayad nila sa'yo? O dahil talagang interesado ka sa kaso ko? O dahil lang naiinip ka na at wala ka nang magawa sa napakainit at napakalayo naming bayan? Babalik na lang ako sa ibang araw kapag hindi na mainit ang ulo mo. Guardia, adios! Tabiel! 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 Sa aking mga kababayan, sa aking pagbalik mula sa Espanya, nalaman ko ang aking pangalan ay naging pamansag ng ilang mga revolusyonaryo. Mula pa sa simula, nang mabalitaan ko ang binabalak, tinutulan ko na ito, nilabanan ko ito, at sinabing imposible itong may sakatuparan. Naniniwala kong ang ideya ay totoong kahibangan. At higit pa nito, magdudulot ito ng mga pagdurusa. Inialay ko di lamang ang aking serbisyo, kundi pati na ang aking buhay. At sa mumunting sakripisyong ito, naniniwala akong mapipigil ang mga di mawawaang kapalaran. Ito ang ulat ng pagkapantay-pantay. Sa pamamagitan ng edukasyon at pagsisikap, ay magkakaroon ng sariling personalidad at magiging karapat-dapat sa mga kalayaan. Ang pagbabago, para maging mabunga ay kailangan magmula sa itaas. Ang madugong pag-aalsang lihim sa akin, ang pagpaplano na dumungis sa dangal nating mga Pilipino, kinapupuotan ko ang mga kriminal na pamamaraan, itinatakwil ang anumang partisipasyon dito. Kinaawaan silang pumayag na malinlang. Umuwi na kayo sa inyong mga tahanan at naway patawarin ng Diyos ang mga nagkasala. Maligayang Pasko, Itay! Sige, magsikain na kayo. Ay, damihan mo ang kain na para gumaling yung mata mo. Masyado, tino ka. Mamaya. Kaya na din kayo, Itay, Kuya. O sige, masyado, mauna ka na muna. Aking mahal na kapatid, mga 4.5 taon na nang di tayo nagkikita ni nagkakausap. Hindi dahil sa wala tayong pagmamahal sa isa't isa, kundi dahil kilala natin ang isa't isa, kaya di na natin kailangan pang mag-usap para magkaunawaan tayo. Ako'y nalulungkot na iiwan kitang mag-isa sa buhay at papasanin ng mga pananagutan sa pamilya at ating matatandang magulang. Iniisip ko kung gaano kahirap para sa iyo ang bigyan ako ng karera. Kapatid ko, alam kong nagdurusa ka dahil sa akin at ako'y humihingi ng tawad.
Rizal. Buenas tardes, Tabiel. Heto at may dala akong alak. Halina't ating pagsaluhan. Ngunit hindi ako umiinom. Para lang itong lambanog na paborito mo, Rizal. Ngunit wala akong makitang lambanog. Sige. Feliz Navidad, Rizal. Maligayang Pasko, Tabiel. Ang Alfalibusterismo, nabasa ko na din. Isang napakadiling na nobela. Lasing ka na, Tabiel. Pumasok na ang alak hanggang sa kaluluwa mo. Nalasing ako ng mga nobela mo. Kung naglalagay man ako ng dilim, yun ay ang kagustuhan kong ipakita ang liwanag. Wala akong makitang liwanag kay Simon noong si Ibarra pa lamang siya. Oo, pero nung nagiging si Simon na siya ay tila umitim na ang kanyang kaluluwa. Ikaw, Senyor Rizal, nagbago na rin ba ang paniniwala mo? Tulad ni Ibarra? Gagamit ka na rin ba ng dahas? Mag-uudyok ng revolusyon? Ikaw na ba si Simon? Naniniwala ka na rin ba sa dagdaan ng dugo? Hindi kaya ginamit mo lang ang iyong mga nobela upang makapaghiganti? Dahil nawalan ka ng kasintahan, nawalan ka ng pamilya, nawalan ka ng propesyon. Hindi kaya pinagtataksilan mo ang sarili mong sining? Tulad ka rin ni Ibarra, nabigo ka din. Kung sa bagay, saan ka ba naman nagtagumpay sa Europa noon? Sa mga nobela mo ngayon? Hindi lahat ng ginawa ko ay nabigo. Noon yun, noong bata ka pa. Kahit anong gawin mo, ekscelente. Iba ngayon, Senyor Rizal. Sa Nonimit ang hire, nabigo ka. Sa El Filibusterismo, nabigo ka din. Katulad ng mga tauhan mong sina Simon at Ibarra, nawalan ka ng saysay. Di mo nakikita ang katotohanan, sapagkat ang nakikita mo lang ay ang sarili mong ambisyon, ang iyong amor proprio. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mo, maski ang mga sinulat mo, kapag ikay namatay na, wala ni isang makaalala? Para mo na rin ako sa intensya ng kamatayan. Gabi na, pupunta pa ako ng Malacanang. Magkita na lang tayo sa korte. Guardia!
rebelyon, subversyon at pagbabalak ng masama sa bansang Espanya. Ngayon, maaari nang ibigay ng prosekusyon ng kanyang panig. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Teniente Enrique del Azucer upang tumayo sa harapan at ibigay ang kanyang panig. Gracias. Walang sino man ang di mahal ng bansang Espanya. Para sa atin, walang sino man ang maaaring kumontra sa kung anuman ang nais ng ating bansa. Ang sino man ang hindi gumawa ay kinakailangang ipakulong o ipapatay. Iyan ang nararapat ni Jose Rizal. Siya ay nandito ngayon sa salang rebelyon laban sa bansang Espanya at mga pagkakatatag ng mga samahang may layong kontrahin ang batas na tinatatag ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Hindi ba't karapat dapat lamang ang sinabi kong parusa sa tao mas masawal pa sa hayop, walang modo at walang utang na loob sa bansang nagpaaral sa kanya? At nararapat lamang sa isang taksil na tulad niya ang ipapatay. Viva España! Viva España! Gracias, Teniente Alcocer. Ngayon naman ay ating pakinggan ang depensa. Aking tinatawagan sa hukumang ito, si Teniente Luis Tabiel de Andrade. Gracias! Hindi nasukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa rami ng taong kakilala niya. Ito ay nasukat sa katapangan ng loob at katatagan na ngayon napasa sa kamay ni Dr. Jose Rizal. Bago niyo siya husgahan, tignan niyo muna ang inyong mga sarili. Ang nais lamang niya ay ang pagkapantay-pantay ng mga Kastila sa mga Pilipino. Hindi kayo dapat magpadalos-dalos sa pagbibigay ng parusa sa hindi nararapat sa nasasakdan. Gracias, Teniente Andrade. Ngayon naman, ating pakinggan kung may nais dagdag ang ating nasasaktan. Gracias, Senyor. Kasinungalingan ang ibinibintang niyo sa akin. Wala kayong konkretong ebidensya at tanging mga liham at ang inyong mga galit lamang ang tumutukoy sa aking pagkakasala. Hindi ako maaaring magkasala ng rebelyon sapagkat ako mismo ang pumipigil kay Dr. Pio Valenzuela upang huwag ipagpatuloy ang rebelyon na pinaplano niya laban sa bansang Espanya. Wala rin akong kinalaman sa pag-aaklas at hindi ko rin alam na ginagamit nila ang aking pangalan sa kanilang mga aktibidad. Napakarami ko pang maaaring sabihin na magpapatunay sa aking pagkakawalang sala. Sana'y gamitin ninyo ang inyong utak upang magawa ninyo ang nararapat. Magkakaroon ng isang masusing deliberasyon kung ano ang hakbang na aming hukol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Maaari nyo nang ibalik ang nasasakdal sa kanyang selda. Ipapalam na lang ng kung ano ang magiging resulta ng deliberasyon. Senyor Alcocer. Dapat lamang na ating parusahan at mitayin si Rizal. At ako'y umaayon sa iyong sinabi. Hindi tayo maayon sa ating sinabi. Kung ngayon man, nakapag-desisyon na ang kuko. Siya ay bibitaw. Buenos días, General.
ikaw ang galit na galit, Tabiel. Samantalang ako naman itong mamatay. Buti naman at nakakapagpatawa ka pa. Ayoko na. Magbibitiw na ako sa lahat ng aking tungkulin. Uuwi na ako sa Espanya. Hiyang-hiya na ako sa iyo. Hiyang-hiya na ako sa inyo. Bakit? Dahil isa akong Kastila. Hindi ka isang Kastila. Pareho lang tayo. Mi ultimo adios. Pinipintuho kong bayan ay paalam. Lupang iniirog ng sikat ng araw. Mutyang mahalaga sa dagat silangan. Kalwalhatiang sa ami pumanaw. Masayang sa iyo'y aking itudulot. Ang lanta kong buhay na lubhang malungkot. Maging maringal man at labis alindog. Sa kagalingan mo ay akin ding handog. Bayang iniirog, sakit niyaring hirap, katagalugan ko pinakaliliyag. Dinggin mo ang aking pagpapahimakas, di ay iiwan ko sa'yo ang lahat. Ako'y patutungo sa walang busabos, walang umiinis at berdugong hayop. Pananalig dooy di nakasasalot, sibathala lamang dooy haring lubos. Paalam, magulang at mga kapatid, kapilas ng aking kaluluwa't dibdib. Mga kaibigan, bata pang maliit, sa aking tahanan di na masisilip. Pagpasasalamat at napahinga rin. Paalam, estranherang kasuyukot aliw. Paalam sa inyo, mga ginigiliw. Mamatay ay siyang pagkakagupiling. Nanang! No! Nanang! Pagkamatay ko po, hingin niyo agad ang aking bangkay, Nanang. Dahil baka itapon nila ako sa kung saan. Ibawan niyo po ako sa lupa. Lagyan niyo ng isang bato, isang krus. Ilagay niyo po ang aking pangalan at ang aking kapanganakan at kamatayan. Yun lamang po, Nanang. Wala na pong iba. Kung gusto niyong lagyan ng bakod ang aking puntod, maaari niyo pong gawin. Wala lamang pong mga anibersaryo. Nanang! 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 Regalo sa amin ng mga tabera. Pagkamatay ko, hilingin ko na ipadala ito. There's something inside.
ganda ng sikat ng araw. Ang araw na ito ay napakaganda. Sa umagang gaya nito ay nakasanayan kong maglakad-lakad upang damhin ang simoy ng hangin kasama ang aking inihiro. Sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog. Gandang umaga, Padre. Ayan po ba ang Ateneo? Oo. Diyan nagsimula ang magagandang alaala ko nung kabataan. Meron lang akong isang kahilingan. Hayaan niyong harapin ko kayo sa inyong pagbaril sa akin. Imposible! Kung gayon, huwag niyo na lamang patamaan ang aking ulo. Sa ngalan ng Hari ng Espanya, kung sino man ang sisigaw na pabor sa kriminal ay hahatulan din ng kamatayan. Ready! Load! Adios, Patria Adorada. Si Samuel si Shot.